ano ba ang sabina? Kasi may nag-text na sa akin kahapon. Pwede mo bang issue ng sabina na wala naman nagre-reklamo? Yung nature ng sabina na galing po sa law enforcement agency tulad po ng NBI vis-a-vis a court-issued sabina, ano ang legal na basihan po ng mga sabina na yan? Yusek? Okay. Anyway, Ali, kung papahintulutan niyo ako, kasi nakinig ako dun sa last portion lang nung sinabi ni Senator Ping. Senator Lacson. And I join his appeal for calmness and sobriety. Correct. Kailangan po tayong maging mahinahon sa lahat ng ating ginagawa. At in a vibrant democracy po, ang debate naman po ay naaayon. Pero daan natin lahat sa tamang legal at constitutional na proseso. Yun lang po, maaari po tayong we can disagree, but there are legal and judicial forums na pwede hong ayusin yan. Wag po sana tayong maghunos dili, wag po natin ilagay ang batas sa ating kamay. At meron pong strong legal framework po na mag-a-address po ng lahat ng issue na ito. Very well said po, Yusek. Opo. Having said that, yung proseso po ng sabina, naayon din po sa batas yan. Ang National Bureau of Investigation ay isang partikular na ahensya na inatasan ng batas na mag-imbestiga ng national security issues involving the President. A threat to the President life and security is within the jurisdiction specifically of the NBI. Kaya po nung narinig po natin at buong bayan naman po nasaksihan ang ating video clip kung saan po nagpahayag ng threat ng ating Vice Presidente na ipapapatay ang Pangulo, ang First Lady at Speaker Martin Romualdez, at meron na po siyang kinuhang tao na magsasakatuparan ng kanyang hiling, naalarma po ang DOJ at ang NBI. Kaya po agad-agad doon sa power po natin, nagpa-issue tayo ng subpoena. Yung subpoena po, it's a compulsive process para po yung tao na subject ng investigation ay humarap sa NBI at magbigay ng pahayag ukol doon sa matter under investigation. So, yung matter under investigation po ay yung pagkukuha niya ng isang tao. Kami po, we have been trying to decipher the pronouncements of the Vice President and even President Duterte. Sometimes po, double meaning. Parang malalim po, medyo dalawa ang kahulugan. At we have to get to the bottom of this. But since it is a categorical admission on the part of the Vice President that in case she dies, she wants revenge. At dapat po, itong tao na kinontrata niya, yung hard gun, should implement her instruction to kill the sitting President, the First Lady, and Speaker of the House. Kaya po nakaka-alarma yan. At kailangan natin pong alamin kung sino yung kinausap niya, at hahanapin po natin yung hired assassin na yun para po hindi magkaroon ng threat at banta sa buhay ng ating Pangulo. Hindi po natin alam anong pag-iisip ng taong kausap ni VP Sara. Baka po meron siyang gawin. Hindi po niya tamang naintindihan ng instruction at meron siyang gawin. At saka in the first place, ang gusto kong ipakita dito, dapat po may proseso tayo. Pag may nangyari po sa ating Vice Presidente, dahil po nagdeklara siyang ganyan, ang ituturo po, ang administrasyon, ang Pangulong Marcos, napaka-dangerous po nun. Bakit? Baka meron pong mga ibang tao na magsamantala dito sa sitwasyon na ito at meron pong gawing masama sa ating Vice Presidente, wala pong kinalaman ang administrasyon, baka po mapagbintangan ang ating Pangulo at magulo po yun. Magulo po yun. Ayaw po natin mangyari yun. Kaya nililinaw po natin kaagad-agad itong bagay na ito. Yusek, sa tingin niyo ho ba, kasi di ba sa Friday po, pinapatawag na po si VP Sara sa opisina po ng NBI and parang hindi kayo sigurado kung makakarating siya kasi meron rin atang hearing sa Kongreso, pero abogado niya pwede. Ang tanong ko po, kayo ba ay kumpiyansa na may makukuha kayong sapat na impormasyon kay VP Sara o sa kanyang abogado? Kung sakaling sabihin
sasabihin niya, kayo naman, 'di ba? Emotional lang ako nung gabing 'yon dahil nga yung aking chief of staff, there was a threat na idadali siya sa correctional and all that. So she said that in a spurt of anger, emotions were running high. Can she use that as a defense? Or, I mean, how much can you squeeze from her talaga? Parang baka squeezing from blood from a stone. Kasi alam na rin natin na si VP Sara is also a lawyer. Anak siya ng tatay niya. 'Di ba? So, kumbaga yung mga binitawan niya, parang calculated. Alam niya kung yung hangganan kung saan siya mararating. Kasi sabi niya, how can I exact revenge kung from the grave? 'Di ba? And that threat was conditional. Sa mga parting yon bilang abogado po, kayo po, sa tingin nyo ba, may lusot pa ho ba si VP Sara? Or talagang, na siya, wala na siyang kawala? Na kayo mismo sinasabi nyo sa Facebook, huwag i-take down yung video clip na yan. Na authenticate nyo na yan, na hindi yan AI. Na genuine po yan. Sa tingin nyo po, ano po? Unang-una, ipaliwanag natin na yung admission, yung pahayag na mismo VP Sara, dun sa balaki niya na kumuha ng isang hard gun and to actually assassinate the President, the First Lady, and Speaker Martin Romualdez, hindi lang po tangka ito Dahil ayon sa kanyang pananalita, meron na pong spesipiko na tao na pumayag para gawin ito. So, ang tawag po namin sa ebidensya yan, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Kayo na po ang humusga, tignan nyo yung manner by which she said it, and at the end of her remark, nung pumayag po yung lalaki, yes, he agreed, and it is no joke, no joke. So, yun po yung konteksto ng pagkaintindi namin, pero binibigyan namin siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Pero as I said, yung evidence po of her own admission can be used against her. But doon sa subpoena po na tinatawag ng NBI, hindi po yung abogado ang dapat humarap doon. Siya po mismo. Dahil wala pong alam yung abogado doon sa circumstances na gustong alamin ng ating NBI, kaya yung si Sara lang mismo ang dapat humarap. At kung meron siyang conflict sa schedule, we will be very accommodating and lenient to adjust our schedule. Importante pong mabigyan natin siya ng pagkakataon. Pero ang malaking katanungan ko lang sa isip, siya ay pinakamataas, second highest official of the country. And yet, hindi po sumasailalim sa batas yung recourse niya to seek justice. Yung revenge po is taking the law into your own hands. Yung kukuha ka ng mamamatay tao to exact justice, hindi po naaayon yun sa obligasyon ng isang public officer. We work in a system of government governed by the rule of law. Hindi ho pwedeng vigilante na wala pa hong pagkakaalam kung sino ang may sala doon sa nangyari sa kanya. Kung may mangyari man, bakit po nakaturo kagad at may aksyon? Hindi po tayo dapat sumandal sa ganong klaseng sistema dahil upaatras ho yan. Dapat rule of law tayo. Sapat na ebidensya, bigyan ng pagkakataon magpaliwanag, at doon lang po huhusga. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.